So ayun po sir, so for formality lang, I am President Villorente from Justice Felix Angelo Bautista, and ngayon po, ngayon interview ko lang po sana kayo patungkol sa research namin about navigating self-perception, a qualitative study of men with self-esteem and self-presentation on Instagram. So ito lang naman po ito po yung mga inihanda kong questions para po sa inyo ngayon. Ito po. So first question po, bakit ka gumagamit ng Instagram? Kahit ano lang, answer ka lang vocally. For updates lang sa mga pictures ko, which is hindi ko talaga mahilig i-save sa gallery kasi ayoko kasi doon ko talaga nilalagay mga files ko, accounts. So yung mga picture ko lagi nakapost, it's either Facebook or Instagram. Yun lang. Gano'n ka nakatagal gumagamit ng Instagram? 2 years. 2 years. Anong klaseng mga content yung pinopost mo, yung mga pinopost mo sa Instagram? About sa boxing, sport like sa gym, tapos pag namamasyal. Okay. May mga pagkakataon ba na minsan sa feed mo, sa news feed mo sa Instagram mo, o yung mga reels, nagkakaroon, parang, may mga pagkakataon ba na lumilitaw sa iyong feed ang mga reels o mga post ng content tungkol sa pagkakaroon ng magagandang pangangatawan? Yes, si Jim. Paano mo naiisip na nakaka-apekto ang mga uso sa social media sa iyong personal na paggamit ng Instagram? Which is, na-apply ko siya, lalo na sa mga gym videos kasi, mostly sa Instagram, sa mga reels nila. Nakalagay yun sa science basic study about sa pagkain, sa foods, and yung study sa katawan natin, which is na-apply ko siya pag bumubuhat. Okay, sa fifth question. Paano nakakapekto sa pangkalahatan ang paggamit ng Instagram sa iyong pagpapahalaga sa sarili? Pangkalahatan? In general. Siguro nakadepende yan eh. Kasi mostly yung iba ginagamit yun sa Instagram for crowd mentality, which is mali. Sa akin kasi hindi. Paano mo naisip na sumasalamin o nag-aambag ang iyong mga post sa Instagram sa iyong pagpapahalaga sa sarili? Paulit niya yung question. Parang paano mo naisip na sumasalamin o nag-aambag ang iyong mga post sa Instagram sa iyong pagpapahalaga sa sarili? Kumbaga parang nakakatulong ba or may naiambag ba sa sarili mo yung pag-post mo sa Instagram ng mga photos mo, like siguro maybe yung sa katawan mo, yung face mo, or kasi mostly dun kasi ang mga friends ko lang dun is like sa mga gym bros ko. Kumbaga doon ko na ilalabas yung self-esteem ko. Kumbaga mas gusto ko siyang doon ko linalabas kaysa sa mga nakakilala sa akin, like tulad sa mga magulang ko. Sa Instagram ko lang talaga siya nalalabas. Pwede ka ba magbahagi tungkol sa kung paano nakaka-apekto yung mga likes o yung mga nag-engage sa mga posts mo sa Instagram sa iyong pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa? Negatibo ba or positibo? Positive. Always positive. Always positive. Kasi naka-inspire ako ng mga bata eh. Like, magulat-gulat ka lang, may nag-message sa'yo, Kuya, idol kita, ganito, ganyan. Turuan mo ako sa ganito. Ganyan. Sa science basic. Ito. 9th question. Sa tingin mo ba, ang pagkakaroon ng magandang pangangatawan ay magpapatingin at magpaparamdam sa iyo na lalaki ka? At bakit? Paulit mo siya. Sa tingin mo ba, ang pagkakaroon ng magandang pangangatawan ay nagpapatingin at nagpaparamdam sa iyo na lalaki ka? Yes, that's masculinity. Totoo. Bakit? Bakit? Ayun. Then, paano nakakapekto ang idealized masculine content sa iyong pagpapahalaga sa sarili? Wala akong masabi dyan kumbaga parang may nakaka-apekto ba sa iyo yung mga nakikita? Like yung paano nakaka-apekto sa iyo mga nakikita mo sa reels na yung mga gym, yung parang minsan may negative side sa akin, lalo na pag like sa body dysmorphia, which is
kahit anong buhat ko, anong kain ko, parang nakikita ko pa rin yung sarili kong sobrang payat as. Okay, number 11. Paano nakaka-impluwensya ang mga inaasahan ng lipunan sa pagkalalaki sa iyong online na imahe? English. Okay, how do societal expectations of masculinity influence your online image? Kumbaga, ano ba itong ano to? Ilan? Sinugawa ng question na yun. Number 11. Paano nakaka-impluwensya ang mga inaasahan ng... Sino magawa ng question na to?